Hi guys, it's me again, Dean Nepomuceno, your contratista girl. So welcome to my vlog guys. So today nandito tayo ngayon sa Shore Residences. Kung matatandaan nyo, yung last post ko is kung paano pa lang namin siya i-renovate. So ngayon, natapos na namin ang unit na to. So guys, tignan natin kung paano namin na-renovate, napaganda yung 27 square meters second-hand unit na to. So unahin natin yung sa kitchen side ni client. So, kung mapapansin nyo guys, bago kami nung range hood niya, and then cooktop, of course, and then, etong part na to guys, ito yung part ng lalagyan niya ng kitchens and dining wares niya. Yan. Okay. And then, on this side, condiments niya. Lalagyan ng condiments rack ni client, rack ni client. So, and then guys, kung mapapansin nyo, yung buong countertop ni client, binago po namin yan. So kung ano yung in-install po namin dito, this one is a synthetic quartz. So kung ano yung ginamit namin sa countertop niya, yun din yung ginamit namin as backsplash niya. Tapos guys, ito yung bago. Naglagay kami ng washing machine ni client dito. So talagang gusto ni client na magkaroon siya ng washing machine. So sige, though medyo critical ang paglalagay po ng washing machine dito because of the pipe niya, because of the water lines niya, pero sige, go lang tayo. Nilagay natin dito at maganda naman at maayos yung naging water flow po namin, maging maayos yung inspection po namin with the engineering. So, pasado naman tayo doon. Okay. And then, guys, si client is mas gusto niya yung mas malaking sink niya, kitchen sink niya with the gold hardware tayo. Ayan. So, kung mapapansin nyo, for the condominium, it's supposedly mga maliliit lang siya, ganyan, cute lang yung tignan. Pero this time, guys, this one is an 80 cm, guys, 80 cm by 45 po yung laki ng sink ni client. So, of course, with the faucet natin na gold, na medyo social, and then this one po, is yung towel holder po ni client. So, of course, dito, nag-touch kami just to have the color coordinating lang po na ni client, ng kitchen side ni client is the countertop niya with the touch of gold, and then of course here, mga hardware niya is gold with the soap dispenser. Okay. So sa upper part natin, which is yung pinto niya, para lang magkaroon ng konting twist, hindi lang siya basta close, hindi lang siya basta plywood lang or yung laminated lang inilagay namin. So naglagay kami dito para mas mukha lang siya mas maaliwalas, and then mas maganda siyang tignan is the door po ni client, the upper cabinet niya po now with profiling po ang tawag po namin siyan. So aluminum po, yung pinaka-casing nito is aluminum, and then of course glass, and then yan guys, yung mga opening nito, ayan, okay, hanggang taas. Okay. And then, let's go to toilet and bath natin. Pero guys, nakita nyo ang ganda nung kinalabasan din nung part na to. So, para at least bago umalis si client, bago umalis, mag-ayos na muna siya dito. Whole mirror po yung ginawa po natin dito. So, sige. So guys, dito sa toilet and bath ni client. So, of course, nag-install kami dito ng kanyang lavatory pa din, lavatory countertop pa din, and then change ng sink tayo with the gold hardware tayo ng kanyang faucet. Of course, ito ni-request lang din po to ni client na instead of medicine cabinet yung ilalagay natin, is simply LED na lang siya na ganyan. Na ganyan na lang yung naging mirror niya. Dito na lang siya magpapatong ng mga perfumes niya or kung ano pa yung mga personal hygienes niya. Tapos, of course, we have under cabinet. Yan. We have the under cabinet. And then, yan. Drawers po dito. Yan. Mga push din lang dito yan. Okay. Okay. Kung mapapansin nyo din na upper cabinet, meron pa rin tayong nilagay kasi gusto ni client is more storage siya. Tapos, kung yung ceiling part natin, kung mapapansin nyo rin, nag-install kami dyan ng PVC. Why? Kasi para kontra na siya, kasi usually talaga, hindi natin maiwasan, nagkakaroon talaga siya ng leak from the upper part. So, nag-install na rin kami ng PVC niya dyan para at least
worry-free kami na hindi kami uulanin dito sa loob. And then of course, nag-add kami ng bar light niya dito and then yung another light niya para mas mukha lang, para magbigay lang ng mas maaliwalas, mas bright look lang dito sa unit sa loob ng toilet and bath ni client. And then, guys, kung mapapansin nyo, instead na clear yung clear yung ilalagay natin. Nag-request kasi si client na gusto niya ng privacy. Siyempre, sa condominium, isa lang ang ating CR. So, if ever na may naliligo, you cannot access yung kanyang toilet, yung toilet natin. So, ang ginawa ni client, nag-request lang siya na instead of clear tayo, is ipoprosted na natin siya. So, maganda naman yung kinalabasan. So, tiyanan ang ating shower head, bago din. And then, nag-install kami dito ng kanyang mga soap rack niya dyan, shampoo rack niya dyan, para at least dyan niya ilalagay yung iba't iba niyang mga gamit. Yung mga sabon, shampoo niya. And then, of course, for the shower head, and then yung pinaka-shower, yung one assembly niya ng shower, binago na rin po natin yun. So, as in, wala po kaming tinira na mga luma. Of course, nag-install din po kami ng tissue holder, bidet, and then this one is yung kanyang towel rack. Okay. And then guys nga pala, nagbago din kami ng toilet bowl niya. So lahat po 'yan bago. Tiles natin, lower tiles, tapos buong paligid ng ng toilet and bath natin is bago din po. Retiles din po lahat as in lahat. Okay. Sarado na natin 'to. Hello. So, after ng toilet and bath natin, tingnan muna natin kung paano namin ginawa etong micro-cub ni client. So, micro-cub ni client, yan, di-push pa rin po siya at ganyan. Meron siyang hydraulic or the pneumatics po sa loob para makaangat siya ng maayos. And then, of course, naglagay din kami ng 20 liters ng microwave niya and then 8.2 na ref ni client dito. So, dito tayo sa bar side. Okay. Sa bar side natin, guys, ayan, ang cute lang nung kinalabasan niya. Nagkaroon siya ng accent dito. So, yan, nag-install pa rin kami ng profile dito. Profile lighting po ang tawag namin dyan. Ayan. So, install lang tayo. Tapos kung mapapansin nyo, dahil gusto ni client is, pag pinunasan daw nila is madulas na kagad, ganon. So, instead na, ang pinakaibabaw lang po nito is the laminated one. Nilagyan pa po namin siya ng PVC. PVC, UV board po ang tawag po namin dyan. At syempre, para meron siyang nagko-coordinate yung bawat part, yung pinaka-dining table niya, and then ditong wall natin is nilagyan pa rin namin siya ng touch of marble with the gold. Yan siya. And then, of course, pendant light tayo dyan. Okay. Next. Ayan. So, ito, ang ganda lang nung painting na to. Kaya talagang, ito yung mas ginusto kong ilagay dito sa unit na to. So, syempre, naglagay din kami ng framing or casing po dito sa bawat, sa gilid niya para to have more accent sa part ng wall ni client. Hindi lang siya basta white lang siya or hindi lang basta naglagay kami dyan ng casing or framing niya. Ito sa side na to, guys, nagpagawa lang din kami. Customized po ito with the Uretex po yung ginamit ko na foam po dito. It's a Uretex po siya na sofa bed, so nahihila siya para at least makahiga pa yung dalawa bukod po doon sa pinaka main bed natin. Okay? And then nga pala, ito guys, bar chair po natin. Customized din po ito. Yes, matibay po ito dahil this one talaga is talagang pinabricate po talaga namin ito. Fabricate and then Uretex din po yung ginamit po na foam po dito. Okay. And then, ito rin pala. I-highlights ko rin pala yung part na to. Yan. Kung mapapansin nyo guys, ito. Meron siya sa loob na rack. Kasi gusto nga talaga ni client is more on storage siya. So, naglagay na lang din kami sa ilalim ng kanyang shoe rack niya. And then, after the shoe rack niya,
Yan. Meron pa rin sa side na to. Meron pa rin sa side na to na another storage pa rin ni client siya kung ano yung gusto niyang ipatong dyan or i-store, ipasok po dyan sa storage na to. Okay? Ayan. So, ang next natin, dito tayo sa, ayan, dito ka. Ayan, dito ka. Ayan, ayan. Ito, ang cute lang din nung kinalabasan nito, guys. Na parang at least meron siyang patungan si client. Tapos yung under cabinet po nito. Ayan, under cabinet niya, natatanggal po ito ha. Ayan, natatanggal po siya para at least kung maglalagay si client ang mas mataas na gamit niya diyan, pwede pa. Okay? Cleaning materials or kung ano man po, pwede pa. So, removable po. Ayan. Okay? Okay, sa upper cabinet, oops, may ano ba siya? Ayan, may gamit pa si client dito. So, ganun din po yung ginawa namin. Ayan. So, na-removable din po ito para at least kung malaki man yung ilalagay niya, hindi nalilimit yung ating, hindi nalilimit yung item na ilalagay mo dyan sa loob. Okay? Tayo. Also, ganun din naman. Napakadaming storage ito, guys. Promise. Ganun din dito sa ating overhead cabinet natin. Of course, naglagay kami doon sa loob naglagay kami ng lightning pa rin natin siya para at least magbigay pa rin siya ng accent doon sa kahit nasa taas na siya. Okay. Ganun din dito. And then guys, ito coordinate pa din siya. Itong UV board namin is kung mapapansin nyo, coordinate pa rin siya doon sa bar namin, sa countertop ng bar namin. So, ayan. So, 55 inches, nagpa-install din si client ng 55 inches, and then drawer niya for this. And then guys, of course, sa condominium, medyo limit lang yung space natin. So, ito na rin yung magiging dining table ni client, bukod po doon sa bar table natin. Ayan. Okay. Tapos, of course, another storage, another na tayo. Ayan, push. Ayan, okay. Tapos, customize na dalawang stool po dito. Stool chair po natin. Foam, gold hardware tayo dyan. Okay. So, ito guys, instead na kasi sabi ni client gusto niya as in maaliwalas lang yung yung kanyang unit, is tinanggal na rin po namin yung old partition niya. Ito ang kinabit po namin is ayan, sadan, ang kanyang divider niya na French glass ang tawag po namin dito. French glass style of division po natin. So syempre para at least hindi naman kagad na kumbaga meron pa rin tayong privacy. Yan, kahit konti lang. Nag-request lang din si client ng kanyang sheer dito. Yan. Para hindi naman siya talagang true and true ang view natin. Okay. Next natin is, guys, yung bed na to, sobrang na-appreciate ko lang siya. As in, ang ganda ng kinalabasan niya. Kasi, ginawa namin siyang floating bed. Why? Kasi si client is based on US siya. So, para at least ang request niya kasi is kahit yung malalaki niyang luggage, magkasya sa ilalim. Guys, 15 inches to 15 inches from floor hanggang dito sa framing namin para lang magkasya yung malaki niya. Yung as in siguro extra large. Yun yung nirequest sa amin ni client. So, okay. Dito sa bed natin is a queen size bed natin. Headboard and then of course, another wall accent po natin. We use fluted panel po dito. Okay. Again guys, storage again to. Kasi based abroad sila client. So gusto nila pag pupunta sila dito, kung sila man po talaga yung mag-stay ng matagal dito, as in lahat, naka-store lahat ng mga gamit nila. Upper cabinet nila. Yan. Sobrang dami ng storage nito. Again, gumamit pa rin kami ng profiling light natin. Okay.
Next tayo. Ang ganda nung glass na to, guys. Ang ganda nung naging kinalabasan lang po nito. So, dito sa wardrobe natin, so as in full mirror lang po ulit yung ginawa namin. And then, of course, yung kanyang mga storage dyan sa loob. So, may gamit na si client dyan sa loob. So, yan. Storage. Okay. So, this part, guys, ang ganda lang din nung kinalbasan. Cute lang siya, alam mo yon, yung naglagay kami dito ng shelves. Of course, yung shelves niya hindi rin nalilimit kung anong gusto mong ilagay. Kasi, yan, natatanggal pa rin siya. Tapos, pwede pang paglagyan ni client ng kung ano-anong mga pang-display niya or yung perfumes, bags, pwede po dyan. So, ayan, nare-remove din po yan. Adjustable yan, guys, ha. Para at least, na ma-maximize natin yung every part of the unit. Every part ng unit natin na ma-maximize po natin siya. And then, here, the vanity mirror niya. Vanity mirror, ito po, and then, dito para at least meron lang coordination ulit with the headboard natin. Naglagay kami dito ng fluted panel pa rin. Of course, storage pa rin sa taas. And then, kanyang drawer. And then, guys, ito, naglagay lang din kami ng stool ni client dito. Chair stool natin with the storage inside. Para kung ano man po yung gusto pang ilagay ni client dyan. Okay. And then, here is the curtain niya na eleganteng curtain po talaga. Ang ganda. Ang ganda nung curtain na to. Of course, eto guys, naglagay din kami dito ng nag-request kasi si client din. Pakita ko na lang din sa inyo. Nag-request din kasi si client dito ng lalagyan natin siya ng pinaka-floor matting niya natin. Para hindi lang siya as in yung tiles lang talaga yung nakikita. Okay. Ang ganda ng view to. Ayan. Facing amenities po ang unit ni client. Good choice talaga. Yung pinaka-unit na to. So, yun lang guys. Hope nagustuhan nyo kung paano namin i-renovate ang unit na to. So, by the way, thank you, Brother Sunny, for the referral. Actually, this is not my personal client po. Ni-refer lang po ito ni Brother Sunny sa akin. Thank you, Mr. and Mrs. Danish po, based in US, for trusting me to handle this unit. And of course, sa mga tao ko na masigasig na tumapos ng project na to, thank you so much. And then guys, kung gusto nyo ng ganito kaganda, ganito ka pulido na project, please contact me to this number or add me to my Facebook account, Gibinia Dinsney Pomoceno. Till my next vlog.